Magandang araw po sa ating lahat. Ipurihin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa oras nito. Tayo po ay darako sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Malakay chapter 3 verse 2. Narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Ganon din naman sa Hebrews chapter 10 verses 26 to 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, ang sabi po ni Malakay, sa pagdating ng Panginoon, sino ang makatatayo? Sino ang pwedeng humarap? Mga kapatid, sapagkat yung kanya pong pagdating, yung sinasabi ko sa inyong madalas, yung kanyang pagbabalik, bodily appearance, hindi po siya Savior Siya po ay isang judge. At ito pong pagkakataon natin ngayon, mga kapatid, ay panahon pa ng biyaya ng kaligtasan. Dito naman sa talatang binasa kong kasunod, sa aklat ng Hebreo. Kung tayo po ay nananampalataya, tumanggap tayo sa Panginoon, lagi ko pong sinasabi, maging makatotohanan po tayo. Huwag po tayong makipagbiruan sa Diyos, sapagkat minsan lang po namatay ang Panginoon. Wala pong pangalawang kamatayang gagawin ng Kristo. Isang beses lang. At pagka hindi mo ginawang seryoso ang iyong pananampalataya, alam niyo mga kapatid, itong sinasabi ng Hebreo, ay meron po siyang katulad sa sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, na ganito po, medyo may kabigatan din po ito. Sapagkat kung nakakarinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo ito pinapahalagahan, hindi ka naniniwala, ganito po ang kasasapitan sa verse 26 hanggang 27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon at nabagsak. Tingnan po ninyo. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Kaya wag po natin gawing expression ang Diyos, ang pagsampalataya. Wag po natin yun gagawin, mga kapatid. Sapagkat seryoso po ang mga talatang patungkol po sa pagdating ng ating Panginoon. Madalas kong masasabi,
Madalas kong nasasabi sa inyo mga kapatid na ang ating Diyos ay nagtakda ng araw para sa kanyang pagtatanggol sa kanyang mga tagasunod. Gayon din sa kanyang salita. At pagka ang Diyos ang siyang nagsabi, paniwalaan po natin. Sapagkat tiyak, mangyayari po ito. Sa tamang panahon, sa panahon na itinakda niya. Kung kailan yun, iwan ko. Pero magaganap po yon sa panahon niya. Okay? Problema lamang, sabi ko nga po, hindi natin alam ang oras, ang araw, ni ang buwan na taon. Wala pong makapagsasabi. Subalit, tiyak na siya'y gaganti para sa kanyang bayan, sa church, at para sa kanyang salita. Kaya nga sinasabi ko, okay, laitin mo ang Panginoon hanggang gusto mo. Kalayaan mo yan. Huwag mo siyang paniwalaan. Huwag ka sumampalataya sa Kanya. Baliwalain mo siya. Hamakin mo. Ultimo ang Kanyang salita, ang Biblia. Huwag mo nang paniwalaan. Hamakin mo. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Karapatan mo yan. Pero isang araw, maniwala ka, magtatakda ang Diyos ng paghihiganti niya. Marahil sasabihin niyo sa akin, Pastor, hindi yan mangyayari. Bakit mo nasabi? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi papayagan ng Diyos na mapagmahal na ang tao ay mapahamak. Totoo rin yan. Kaya nga mayroon siyang mensahe sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, verse 3 and 4. Makikita po natin doon na gusto ng Diyos ng tao, lahat ng tao ay maligtas. Pero ano naman ang magagawa niya kung ayaw mo? Diba? Kung ayaw mo, anong magagawa niya? Pakinggan niyo ito. Ang sinabi niya sa mga taga-Israel sa Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo para maunawaan niyong mabuti. Sapagkat sinasabi ng madalas ng maraming tao, hindi gagawin ng Diyos na mapahamak ang tao. Totoo yan. Sa panahon ngayon, ayaw niya ikaw mapahamak. Pero isang araw, papahintulutan niya yon na ikaw ay itapon niya sa lumalagablab na asupre. Sapagkat, pakinggan niyo, babasahin ko sa inyo. Ito ay sinabi ng Diyos sa lumang tipan sa anak ni Israel. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. So mayroong pagpipilian ng tao, buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa. Ano sabi niya? Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kakaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Binigyan ng option ang Israel. Nandyan sa harapan mo ang buhay, nandyan din ang kamatayan. Nandyan ang pagpapala,
nandyan din ang sumpa. Pero may suggestion ang Panginoon sa kanila. Piliin ninyo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Mga kapatid, yan po ay binigay sa Old Testament. Alam ba ninyo, sa New Testament ay nagbigay din ng challenge ang ating Panginoong Jesucristo? Pero ano ang ginawa po natin? Tingnan po ninyo ang kanyang sinabi. Kung paano ginawa sa lumang tipan, ganun din ang presentation sa New Testament. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan po ninyo ang John chapter 5 verse 40, basahin po natin ang nasabing talata sapagkat yun po ay mahalaga. John chapter 5 verse 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin, ang Panginoong Jesucristo yan, upang kayo'y magkaroon ng buhay. Napakaliwanag niya na. Upang kayo'y magkaroon ng buhay. Anong ginagawa ng tao? Lumalayo kay Kristo. Yung iba, nilalait ang pagka-Diyos ni Kristo, hinahamak ang Kristo, hindi matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, hindi matanggap si Kristo, hindi mapaniwalaan ng Kristo, ayaw nila sa Panginoon. Yun po, alam po ninyo, ang tao ay merong freedom of choice. Freedom to choose. Kung anong gusto mo, go ahead, enjoy your life. Kung yan ang gusto mo. Bakit ayaw ng tao sa Panginoong Jesucristo? Pakinggan ninyo sa John chapter 3. Verse 19. Pakibuksan nyo inyong Bible. Kung mayroon kayong Bible, kayong lahat na sumusubaybay, mapalad ka kung ikaw ay nakakapagbasa. John chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw. Sino yung ilaw? Ang Kristo. Sa sanglibutan. Anong nangyari? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Nakuha po ninyo mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ayaw niyong lumapit sa akin. Bakit? Masasama ang inyong gawa. Kaya nga, mag-enjoy ka lang. Nag-enjoy ang tao sa kanyang sariling lakad. Kinalimutan nila ang Diyos. Ang Diyos sa kanila ay expression, bukang bibig lamang. At ang pinakapaboritong linya ng tao sa balat ng lupa, mga kapatid, mga kaibigan, ay ganito. Hindi kami nakakalimot sa Diyos. Nasa isip at puso namin ang Diyos. Hindi naman kami masamang tao. May relihiyon naman kami. At ipinagdadasal naman kami ng mga taong simbahan. At saka okay lang kami, etc. etc. Yan po ang napaka-paboritong linya ng tao upang paniwalain niya ang kanyang sarili na siya ay nasa Diyos. Kaibigan, tandaan mong mabuti. Kalayaan mo yan. Pero sabi ng Panginoong Diyos, dapat ang piliin mo ay ang buhay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit ka sa akin. Pero ang problema, pag hindi mo tatalikuran niyang masama mong gawi, ay walang mangyayari sa iyo. Ito ang kasasadlakan ng tao na wala sa Diyos o humahamak at inaalipusta ang Diyos. Pakinggan niyo mabuti. Baka iniisip ninyo na ang Diyos ay lagi na lang pag-ibig. Hindi po. Ang Diyos po ay makatotohanan. Hebrews chapter 10 verses 30 and 31. Tingnan po ninyong mabuti ang inyong Bible.
para masubaybayan po ninyo ang aking binabasa at pakibasa na rin po sa inyong mga Biblia. Ganito po ang sabi sa mga talata. Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, ang Diyos yun, sabi ng mga Hudyo, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahuhulog sa kamay ng Diyos na buhay. Maliwanag po yan ha. Sa ngayon, enjoy your life. Enjoy lang. Kaibigan, enjoy ka lang. Layitin mo ang Diyos, layitin mo ang Panginoon, layitin mo ang kanyang Biblia, ang kanyang salita. Go ahead. Mag-enjoy ka lang. Sapagkat may isang araw na darating sa iyo. Ang sabi po, kakilakilabot. Sa ngayon, ang mga Bible-believing Christian, tahimik lang yan. Nagsasalita sila ng salita ng Diyos, hindi sila nakikipagtunggali sa iyo. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi sila, bagamat hindi sila binigyan ng karapatan ng Diyos na maghiganti, ang Diyos ang bahala sa kanila. Yun po ang sabi sa aklat ng Hebrews chapter 10 verses 30 and 31. Anong sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang kaaway, pagpalain mo sila, idalangin mo sila. Huwag mong gantiin ang masama ng masama. Yun ang sabi ng Panginoon sa Bible-believing Christian. Nilalait ka, inaaway ka, nire-reject ka, walang problema. Kung lahat, ang buong daigdig, inaaway ka na, huwag mong problemahin yan. Akong bahala sa iyo, isang araw, ipagtatanggol kita. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, tatandaan niyong mabuti ha? Nagtakda ang Diyos ng araw upang ibigyang daan ang kanyang paghihiganti sa mga taong lumalait at umaalipusta sa kanyang bayan at sa kanyang salita. Okay? Tandaan po natin yan. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa Great Tribulation period. Ang tribulation, ang unang sanglinggo, ang unang 3 taon at kalahati ng isang linggo, 7 years tribulation po ang ating pinag-uusapan. After the rapture, natapos ang church age, natapos na wala na yung mga Kristiyano, tayo mananampalataya na wala na. Pagkatapos niyan, ang pagsisimula po ng tribulation period na tinatawag. Anytime pwede mag-rapture, gaya ng sinasabi ko sa inyo, sapagkat patapos na po ang 69 weeks na tinatawag at papasok naman ang pang-70, the last week na tinatawag na po. Ang nasabing linggo magsisimula, mga kapatid, doon sa mga seals na nabuksan na aklat sa Revelation chapter 6 hanggang sa chapter 8. Ano po? Kasunod nito ang pagtunog ng trompeta at marami pang mga kaganapan. Alam niyo po ba kung ano itong mga ito? Isa-isahin po natin. Sa Revelation chapter 6, magsimula po tayo. From verses 1 to 2, mayroon po tayong mababasa na mayroong nakasakay sa kabayo. Ano po? At ang kulay ng kabayo, kung hindi pa ako nagkakamali, ay tingnan natin. Pakibuksan po ninyo Revelation chapter 6, verse 2. Ang kabayo ay kulay puti, mga kapatid. At ayon sa mga record ng mga theologian, sa history, at sa iba pang mga reference, mga kapatid, kung atin pong titingnan ng Daniel chapter 9 verses 26 and 27, meron pong sinasabing prinsipeng dadating, mga kapatid. Meron pong sinasabi, prinsipe na dadating. At ang prinsipe na ito po ay wawasakin niya, sisirain niya,
Basahin na nga natin yung Daniel chapter 9, verse 26 hanggang 27. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyon sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas na magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipanasiya na. Verse 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at kalahati ng sanglinggo at kanyang ipatitigil-langain at ang alay at ang pagkakak na mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at ang pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So ang tinutukoy po na unahin natin, ang nakasakay po doon sa kabayong puti na sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 2 ay hindi po iyan Kristo, mga kapatid. Yan po ay Antikristo, Antichrist. At sa babaw ng sanglibutan ito, mga kapatid, magkakaroon po ng unity ang mga maimpluwensya at makapangyarihang mga leader. At ito na po yung lagi naming sinasabing magkakaroon ng one world religion. Ito ang one world religion na ito, mga kapatid, na hindi po ito yung pinapangunahan ng Diyos. Magiging makapangyarihan po ito na magiging isa sila, pipili sila ng pinaka-leader nila na siyang magiging frontliner nila upang mag-implement ng kanilang mga kagustuhan sa iisang direksyon. Wasakin, puksain ang mga hindi susunod sa kanila. Antikristo po ito. Mga kapatid, ngayon po laganap ng Antichrist. Sa totoo lang, laganap po ang Antichrist ngayon. At ito po mga Antichrist na ito, na lumalaganap ngayon, mga kapatid, yung iba madaling ma-identify. Yung iba medyo mahirap-hirap kung hindi mo alam ang kanilang theological position. Pero yung iba po napakadali, napakasimple lang i-identify. Kasi mababasa mong directly sa Biblia. Let's say for example, na pinakanghayag na Antikristo. Yung hindi pinapakilalang Diyos si Kristo, Antikristo po yan. Huwag na kayo mag-isipan ng marami pang isip. Kapag ang isang grupo o ang mga ngaral, hindi niya may pakilalang Diyos si Kristo, maliwanag po yan, Antikristo yan. Gusto niyo malaman ko sa anong reference nun? First in chapter 4. Basahin niyong mabuti yun. Yung first 4 verses, makikilala po ninyo. Pangalawang napakadaling intindihin at makilalang Antichrist, yung nagpapakilalang Jesus Christ ngayon. Antikristo po yan, mga kapatid. Kapag ikaw ay isang tao na pinapakilala mo ang isang posisyon na hindi talaga ikaw yan, Antikristo po tawag yan. Yan po yung mga Antichrist. Pero magiging isa po yung mga yan, yung mga Antichrist na yan. Lalabanan po nila ang sundalo, ang Panginoon mismo sa tamang oras. Sa ngayon, pag natapos po ang rapture at nagpumasok na po ang tribulation period, mag-iipon na po sila ng kanilang puwersa. Tandaan po natin, mag-iipon sila ng kanilang puwersa at sila ay magiging powerful. Tandaan po natin mabuti. Kaya pinag-aaralan po natin ang bagay nito. Ang nakasakay po dyan sa puting kabayo na yan, hindi po yan si Christ. Yan po ay Antikristo. Basahin po natin yung yung Revelation chapter 6 verse 2 hanggang 1 and 2. Ano po? At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako, sabi ni John. At narito ang isang kabayong maputi. At yaoy nakasakay dito ang isang busog. May pana, ano po?
at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Talaga pong magtatagumpay ang Antichrist sa panahon nila. Sa panahon nila. Ay kung ngayon nga, unti-unti na silang nakaka-penetrate. Bakit? Ang dami kayong so-called Christian na kayang i-twist ng mga antikristo ngayon. Kayang-kayang i-twist. Lalo na yung mga modern Christian, yung mga easy-go-lucky Christian, yung mga walang commitment na Kristiyano, napakadali nilang pilipitin. Napakadali nilang hilangin kung saan ang agos, doon sila. Kung ano ang trend, doon sila. Kaya mag-iingat kayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, huwag kayong makipag-compromise. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world. Mga paalaala po yan, mga kapatid. Okay? So makikita po natin yung pagsakay ng Antichrist. At siya po ay magiging powerful. Okay, magtaka na talaga namang bibigyan siya ng kapangyarihan. Verses 3 to 4, ganito po ang sabi. Pangalawang nakasakay, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. Verse 4, at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Kita pa ninyo mga kapatid? Nagsisimula po yung kapangyarihan ng Antichrist. Ipapakilala na nila kung sino sila. Sa ngayon, parang mabait na tupa pa yung mga yan. Tandaan niyong mabuti. Kaya mag-ingat kayo sa modern world. Sinosuppress yung kalayaan mo sa pagbabasa ng Biblia, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ngayon, ganyan pa lang yan. Yung mag-distribute ka ng tracts, pagbawalan ka. Yung umawit ka para sa Panginoon, pagbawalan ka, pagtawanan ka. Minor pa lang yan. Isang araw, papatayin ka na nila pag ginawa mo yan. Tandaan mong mabuti. Dahan-dahan lang ang pagila ni Lucifer sa iyo sa kanyang kumunoy. Pero pag natapos na ang rapture, magiging masigasig na sila. Bakit? Very short lang po yung time nila. Meron lang po silang 7 years upang gawin ito. Okay? Tandaan mong mabuti. Ang time na ito ay salvation period. Pinapaalala ko lang sa iyo kung hindi ka pa saved. Meron po yung counterpart doon sa sabi niya ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24. Pakibuksan po ang inyong Bible. Matthew chapter 24 verse 6 to 7. Ganito po ang sabi ng Panginoon. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karyan laban sa karyan, anong kasunod? At magkakagutom at nilindol sa iba't ibang dako. So yun po ang kaparanan. Ano po? Kakaroon ng digmaan, magkakaroon ng, sabi na ng Panginoon, alingaw-ngaw ng digmaan. Pero ang sabi niya, relax lang. It's normal. Normal. Relax lang. Huwag kang magulumihan. Huwag kang mataranta. It's normal. Kailangan mangyari yan. Bakit? Ay kung hindi mangyayari yan, ay hindi mangyayari yung prophecy. Tama? Kailangan matupad yung prophecy. Pahihintulutan ng Diyos yan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa ngayon, ayaw mong lumapit sa Diyos. Sa ngayon, ayaw mong manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sa ngayon, ayaw mo siyang paniwalaan.
okay lang, no problem. Ayaw mo yung tanggapin ang kanyang pagka-Diyos, no problem. Hindi naman problema yun sa Diyos eh. At walang mawawala sa Diyos. Sa totoo lang. Sa'yo lang maraming mawawala. Hindi ka masisave. Hindi ka pupunta sa langit. Papasok ka sa Great Tribulation period. At pag pumasok ka na doon, tatapon ka na sa impyerno. Wala na. Wala ka ng chance. So sa ngayon, pwede ka pang maligtas. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, sasampalataya ka sa Kanya. Okay? Tuloy natin ang ating pag-aaral. Balik tayo sa Revelation chapter 6, mga kapatid. Nasa verse 5 and 6 po tayo. Mayroon namang pangatlong kabayo, ano po? At itim ang kulay ng kabayong ito. Pero ang kasunod po na makikita po natin yan sa Matthew chapter 24 verses 7 and 8. Mga kapatid, paano ito dinidescribe ng ating Panginoon? Matthew chapter 24 verses 7 to 8. Ano sabi? Sa pangatlo, sabi sa Revelation, basahin natin yung Revelation chapter 6. 5 and 6. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi sa isang denaryo ay isang takal ng trigo at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Yun po ang sabi. So ano ba nangyari before? According to Matthew chapter 24, verse 7. Ano nangyari? Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng bansa, laban sa bansa. Laban sa karyan, ano po? Nagkaroon ng gutom, nagkaroon ng lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagdating sa verse 8, datapat ang lahat ng mga bagay nito siyang pasimula ng kahirapan. Simula pa lang ng kahirapan. Pagpasok ng, after the rapture, pagpasok ng tribulation, 3.5 years. First 3.5 years. Simula pa lang ng kahirapan. Simula pa lang. So, kung mayroon tayong dinaranas ngayong pandemya na medyo mahirap na sa paningin natin, hindi pa pala yan, mga kapatid. Hindi pa pala yan. Bakit? Hindi pa nagra-rapture eh. Diba? Hindi pa nagra-rapture. Hindi pa natatapos ang church age. Church age pa rin ngayon eh. Wala pang rapture. So hindi pa pala yung pandemic na yan. So mayroon pa after ng rapture, mayroon pang sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Okay? Basahin natin verses 7 and 8 ng Revelation. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig na ika-4 nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin, verse 8, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang, matindi ang pangalan na nakasakay, kamatayan, mga kapatid. At ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapamalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa. Anong gagawin? Na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Itapon yung tindi yan, ano? After na magkaroon ng gera, after na magkaroon ng lindol, nagkaroon ng gutom,
papatayin pa sila. Kaya ang tindi ng maiiwan sa rapture, mga kapatid. Napakatindi ng taong maiiwan sa rapture time. Ito po yung period ng Israelites binibigyan ng chance ng Diyos na makakilala sa Kanya. At ito naman yung time na mga Hudyo ay tatanggapin na ang Kristo. Lamang mga kapatid, tingnan po ninyo, kung babasahin ninyo ng tuloy-tuloy ang Revelation, simula sa chapter 6, yung hirap na kanilang dadanasin. At yung mga na-evangelize ngayon, ikaw, hindi ka seryoso sa pananampalataya mo na nakikinig ngayon. Hindi ka seryoso. At ayaw mo pang seryosohin. Papasok ka dyan. Pwede ka pang masave, sa totoo lang. Kung hindi ka masama sa rapture, pwede ka masave. Napakahirap nga lang ng paraan ng salvation darating sa iyo. Kagandahan lang nun, masasave ka pa rin. Yun nga lang, patay ka muna. Samantala ngayon, pag nasave ka ngayon, ma-enjoy mo ang presence ng Panginoon, magagawa mo yung kalooban ng Diyos na mag-share ng gospel. Oo. Kasi pwede pa eh. Malaya pa tayo nakakapag-preach eh. Nagagamit pa nga natin ang social media eh. Sa time na yon, hindi natin pwedeng gamitin ang social media, mga kapatid. After the rapture, bagay, hindi nagagamitin ng Diyos ang social media eh. Bakit? Pag-aari nila ang social media, mga kapatid. After the rapture, tandaan nyo, kaya nga magpapadala siya ng preacher niya. Ito po. After ng, ano na yun, yung pagpasok mismo ng tribulation period, magpapadala siya ng preacher niya. Abangan niyo po yan. So tuloy natin. Yun ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verses 6 to 8. So, magaganap po yung matinding kaguluhan, gera, pag-aaway-away, laban sa bansa, laban sa bansa, kariyan, laban sa kariyan, maglilindol, magkakagutom. Natural, pag nagugutom ang tao, ano pang mangyayari? Kung ngayon pa lang, hindi pa pumapasok sa tribulation period, ang dami ng kawatan ngayon, di ba? Pag nagutom ang tao, kung ano na may isip niya at gagawa na siya ng masama. How much more sa panahon nito, mga kapatid? Di ho ba? So, punta tayo sa verses 9, verse 9 to 11. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa. Itapon ninyo. Nasaan na tayo? Ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patutuong sumak kanila. Itapon ninyo yan. Sa panahon na ito, ng tribulation, ang bawat magsasalita ng salita ng Diyos, papatayin. Pero save. Pero save. Nakalagay eh. Diba? Verse 10. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hatulan at ipagiganti ang aming dugo at sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sumisigaw. Paghiganti mo kami, mga kapatid. Alam natin na ang Diyos ay maghiganti isang araw. Isang araw, ano po? Now, verse 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing malabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin na ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So maghintay kayo, mayroon pa kayong kasamahan, nasa baba pa, maghintay muna kayo. Sino ba ito? Punta nga tayo sa Revelation chapter 12 verse 11. Sino ba ito? Para maintindihan natin. Revelation chapter 12 verse 11.
na siya'y kanilang dinaig sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patuto at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ito po yung mga taong nagkaroon na ng naliwanagan na noon pero hindi naging matindi sa pananampalataya. Pumasok sila sa ganitong sitwasyon, ninais na lang nilang mamatay. Ayaw nilang pasakop sa kadiliman. Patayin nyo na lang kami kaysa sa kami ay mapahamak sa apoy ng impyerno. So, yun po ang kanilang commitment. At sa Matthew chapter 24, verse 14, makikita po natin yung sinabi ng ating Panginoon. At ipangangaral ng Ebanghelyo ito ng karayan sa buong sanglibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Sa panahon ng tribulation period, mga kapatid, meron pong magaganap na napakatinding kahirapan. Papatayin ng tao pag nagsalita tungkol kay Kristo. Pero may sinabi po ang Bible doon sa mga nasa ilalim ng dambana, mga kaluluwang nagpapahinga. Magpahinga muna kayo dyan for a short period of time. Diyan lang muna kayo. Pahinga muna kayo dyan, sabi, sapagkat ipaghihiganti kayo ng Panginoon. Maghahari kayo kasama ang Panginoon. Yan po sinabi niya sa Revelation 20 verse 4. So for a little time, little season, sabi niya, sa maikling panahon, relax lang kayo dyan. Mayroon pa tayong hinihintay. Magpahinga muna kayo dyan, kayo mga naligtas dahil pinatay kayo sa salita ko. Pahinga muna kayo dyan. Meron pa tayong hinihintay. Sino ba itong hinihintay nito? Tingnan nga natin yung verse, Revelation chapter 6, verse 12 and 17. 12 to 17. At nakita ko nang mabuksan niya ang ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Tindihan po. Gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Verse 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nilululun at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Verse 15. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Verse 16, na sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Tinampo ninyo yan? Mga kapatid, antindihan na po. Nakita nila ang bangis ng Antichrist. Alam din nila ang bangis na galit ng kordero. So alam nila, mayroon silang idea. Yung nga sinabi sa Revelation, sa Malakay chapter 3 verse 2, sino makatatayo kung dumating ang Diyos? Sinong makakaharap sa Kanya? Alam niyo mga kapatid,
Sa Revelation ay meron pong sinasabing 144,000 Israelites na maliligtas. Sa lumang tipan, meron din po sa panahon ni Elijah. Sa 1 Kings chapter 19 verse 18, ay meron din pong 7,000 na Israelites na hindi po lumuhod kay Baal. Meron din po. Sa panahon ng tribulation period, ay meron ding 144,000 na hindi rin po luluhod sa Antikristo. Na hindi po magpapasakop sa Antikristo. At ito pong mga ito ay sinilyuhan, preserve, sa madaling salita. Iingatan sila ng Diyos. Mapalad ang kasama rito na Hudyo. Mapalad ang mga Hudyo na mapapasama rito. Mapalad ang Israelites na mapapasama dito sa number nito. Sapagkat kung may nangyari sa Old Testament na 7,000 na hindi lumuhod kay Baal, sa New Testament 144,000 ang hindi luluhod sa Antikristo. Bakit hindi sila luluhod? Nakita na nila kung sino yung Kristo. Naintindihan na nila ang Kristo. Nung unang dating ng Kristo, hindi nila naintindihan Tinakwil nila Pero this time, i-recognize po nila, tatanggapin nila ang Kristo. Ganun po ang sinasabi. Tingnan po natin ng chapter 22 verses 1 to 4 ng aklat ng Revelation. Patungkol po sa kanila. Verse 22. Tama ba? Baka nawala na ang chapter 22 ng inyong Bible. Verse 1. At ipinakita niya sa akin, ang kausap po dito si John the Beloved, ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. At sa gitna ng lansangan, ang lansangan yon, at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Verse 3, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naparoon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Verse 4, at nakita nila ang kanyang mga muka, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. So yun po ang sinasabi ng ating banal na salita ng Biblia. Yung 144,000 at yung 7,000 na hindi lumuhod kay Baal ay nandun po sa piling ng Diyos na sinasabi dito sa pag natapos po yung rapture, yung 144,000. Okay? Ay yung tribulation period. Okay? At nakita ni Apostol Juan sa Revelation chapter 7, verses 9 to 17, yung nangaligtas sa panahon nito. Ang tawag ko po dyan, sa mga naligtas sa first 3.5 years, ay tribulation saints. Hindi po ito church, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang church this time, wala na po. Kinuha na po siya. Na-rapture na po ang church. Mga kapatid, pag sinabi pong church, hindi po yan leader ng simbahan. Meron po kasing teaching na pag walang leader
Walang church. Hindi po. Ang church po ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang tinatawag ng church. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, ikaw ay naligtas sa madaling salita, sa panahon na ito, na hindi pa po tribulation period, ikaw po ay tinatawag na church. At ang church po, sa panahon ng tribulation period, wala na po rito. Nasa langit na po yon. Kinuha na po siya. Dahil ang church po ay combination ng Gentiles at ng Hudyo. Okay? Sila po yung mga mananampalataya ngayon, Bible-believing Christian. Ikaw at ako, kasama ka doon. Kung ikaw ay mananampalataya. Yung tribulation saints, mga kapatid, ito yung mga marahil nakapakinig ng salitang Diyos ngayon, pero hindi naging seryoso. Naligtas sila sa panahon ng tribulation period. Ang tawag ko dyan, tribulation saints. Okay? Punta tayo sa next chapter, the silence in heaven, mga kapatid. Ang chapter 8, verses 1 to 6, silence in heaven. Medyo nanahimik, nanahimik ang kalangitan. Alam niyo po mga kapatid, pag nananahimik ang kalaban, huwag kang masiyahan. Pag mayroong katahimikan, maging alerto ka. Mayroong paghahanda. Mayroong kasunod na masidhing kahirapang paparating. At yun po yung mga pagtunog ng trompeta. Matindi po ito. Natatandaan ninyo sa Old Testament, sa panahon ng Old Testament, na pinapalaya ng Diyos sa kamay ni Paraon ang bayan niya. Na hindi nakikinig si Paraon. Hindi nakikinig yung king ng Egypt, ng time na yon. Nagpapadala ang Diyos ng salot. Matindi ang mga salot. Ipapadala ng Diyos sa kanila. Napansin niyo yung tubig, hindi nila na mainom? Napansin niyo yung mga balang na dumating? Yung paglakad upang patayin ang mga firstborn? Napansin niyo yun? Dito matindi. Sa tribulation period, mga kapatid, matindi. Tingnan po ninyo. Chapter 8. Tingnan po ninyo. Verse 7. At umihip ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo. At itinapon sa lupa at ay ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ay ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ay ng sariwang damo ay nasunog. Kita po ninyo, nagpaulan ng apoy. Mga kapatid, bakit hindi tubig na lang? May mga yate na po ngayon. Napansin nyo? May mga yate na eh. Ang lalaki na at ang gaganda pa ng mga yate ngayon. Pero pag apoy, kahit nakasakay ka sa yate, sunog ka. Ganyan magalit ang Diyos. Kapatid. Mabait ang Panginoon. Napakabait niya. Pero pag siya ay nasagad, hindi siya mangingimi na sunugin ka. Ganun po ang Diyos. Tuloy natin, verse 8. Verse 8 na po tayo, hanggang verse 9. At umihip ay kalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na naglilihab na apoy ay, ano nangyari? Ibinulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at namatay ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat
at na mga may buhay at ang ikatlong bahagi ng mga daong nawalat. Kita po ninyo yun? Pati sa dagat. Ang tindi ng galit, ano po? Napakatindi ng galit ng Diyos. Verse 10-11. Tuloy natin. At tumihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin at nagliyab na gaya ng isang sulok at nahulog ang ikatlong bahagi nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Agenjo. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Agenjo. At maraming tao ang nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Kita po ninyo mga kapatid? Mabubuhay ka pa ba? Tindi ng galit, ano ba? Kasi sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Anong pinipili mo? Pinili mo yung sumpa. Pinili mo yung kamatayan. Sabi ni Kristo, ayaw kayong lumapit sa akin para magkaroon ng buhay. Pinili ninyo ang masama. Eh di ibigay ang masama. Tama? Pinili mo yan eh. Ayaw mo sa kanya, gusto mo kay Lucifer. Di binigay ka sa kanya. So ganun lang kasimple yan mga kapatid. Kaya nga kung merong dapat sisihin sa pagkakataon na ito, walang iba kundi yung sarili mo. Pag hindi ka tumanggap sa Panginoon sa panahon na ito at pumasok ka sa tribulation period, masaklap nga mga kapatid Hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Namatay ka. You are not saved. Saan ka pupunta? Di sa impyerno. Kung nasa impyerno ka na, makakaalis ka pa ron? Hindi na. Kaya nga kung itong panahon na ito ay salvation period pa, siguraduhin mong maligtas. Kasi pwede ka pang maligtas. Diba? Hindi naman nagkukulang ang Diyos Sa totoo lang Lahat nga ng paraan ginagawa ng Panginoon Ginagamit na niya ang lahat ng klase ng social media, ginagamit na niya. Pati nga bato, ginagamit na niya Tuloy natin ang pagbabasa. Verse 12. At tumihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. Verse 13. At nakita ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit at nagsasabi ng malakas na tinig, Saaba, Saaba. Saaba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang mananahan dahil sa ibang tunog ng pagkakatatlong anghel ang magsisihihi pa. Mayroong pang dadating mga kapatid. Kita po ninyo. So panahon mo para itong pag-aaral na ito, bahagya lang ito mga kapatid. Pahapyaw ng pag-aaral nito. At meron pang dadating na masidipang sinasabi ang revelation na magaganap. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa totoo lang. Gusto ng Diyos maligtas ka. Ang tanong, gusto mo bang maligtas? Malaya kang magpasya ngayon. Kung ikaw naman ay mananampalataya, maging masigasig ka sa iyong pananampalataya. Paigtingin mo ang pananampalataya mo. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang mapagod sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Huwag mong habulin ang modernong sanglibutan. Humiwalay ka dyan.
sapagkat ilalayo ka nito sa Panginoon mo. Tandaan mong mabuti, kung tumanggap ka na sa Panginoon, sinabi mong mananampalataya ka, siguraduhin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Kung ikaw naman ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, pakinggan mo itong mabuti. Kilalanin mo ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Talikdan mo ito. Aminin mo na nagkasala ka. Lahat ng tao nagkasala. Lahat po nagkamali. Kilalanin mo ang buong kalagayan ng tagapagligtas. Siya ay nagkatawang tao upang tubusin ka. Hindi basta nagkatawang tao ang Kristo dahil gusto niya. Hindi po. May layunin kung bakit. Upang siya ay mamatay sa kalagayan mo. Iniligtas ka niya. Dahil kung siya ay nanatili sa kalagayang espiritu, hindi siya mamamatay. Walang tutubo sa iyo. Pasalamat ka, nagkatawang tao siya. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos, nagkatawang tao siya. Nagmistulang alipin para sa iyo upang ikaw ay maligtas. Sampalatayanan mo ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong pagkadiyos upang ikaw ay maligtas. Kilalanin mo siyang mabuti. At matapos mo siyang makilala, tanggapin mo at sampalatayanan ang tagapagligtas. Tanggapin mo ang Kristo, sampalatayanan mo siya, sapagkat ang sumasampalataya sa Kanya ay naliligtas. Buksan mo ang iyong puso. At kung tinanggap mo siya ngayon, tiyak ang kaligtasang tinatanggap mo. Bakit? Sapagkat ang Kristo na iyong kinilala na tagapagligtas, yung kanyang ginawa, natuwa ang Diyos, nang sampalatayanan mo siya, binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Hindi mo yung pinagtatrabahuan. Kundi dahil sa pagsampalataya mo sa Panginoon. Tatandaan mong mabuti. Mahal ka ng Diyos at nais Kanyang maligtas. Pero dapat mo ring mahalin ang iyong sarili at sampalatayanan ang tagapagligtas upang ikaw ay maligtas. Tandaan mo, pag tinanggap mo ang Panginoon, yung kaligtasang dumating sa iyo, hindi mawawala. At hindi ka pwedeng pakialaman kahit si Lucifer pag ikaw ay naligtas. At sapagkat ikaw ay tumanggap sa Panginoon at ikaw ay ligtas na, kung nasaan si Kristo, ikaw ay doroon. Maliwanag naman yan eh. Kung nasaan si Kristo, ikaw ay doon pupunta. Sapagkat ikaw ay pag-aari ni Kristo. Yan ay kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag yan na. Ngayon, kung hindi mo pa siya tinatanggap, nasaan si Kristo? Di ba nasa labas siya ng iyong puso? Anong ginagawa niya? Kumakatok siya sa iyo. Humingi siya ng pahintulot kung tatanggapin mo ba siya o hindi. Kaya ang bottom line, kaibigan, yung kapasihan mo, yung kagustuhan mo, yung decision mo, ikaw yung magpapasya. Inaanyayahan lang kitang tanggapin mo ang Panginoon. Pero ang magdi-decide ay walang iba kundi ikaw. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang isang araw, pagdating ng Panginoon, sa rapture, kasama ka, naharap sa Panginoon? Kung yan ang iyong desire, ano pang iyong hinihintay? Buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Anong sabi ng Panginoon sa labas ng iyong puso? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaibigan, naunawa ano ba yan? Kung magbubukas ka ng iyong puso sa Panginoon, papasok ang Kristo. Sasamahan ka ng Kristo. At tandaan mo, dahil lumapit ka sa Kanya, ang sabi ng Panginoon,
Lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Kinausap ka ng Ama, lumapit ka kay Kristo, tama? At ang lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, sa anumang paraay, hindi ko itataboy. So hindi ka itatakwil ni Kristo pag ikaw ay lumapit sa Kanya. Ang tanong, gusto mo ba siyang tanggapin ngayon? Gusto mo ba siyang tanggapin? Gusto mong maligtas? Kung yan ang iyong pasya, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Manalangin na tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kaluluwa na yun, sa kaibigan po namin na tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Salamat po sa kanyang desisyon na tanggapin kanya bilang personal niyang tagapagligtas. Mag-ari ka po sa kanyang buhay hanggang sa paglago niya, Panginoon. Subaybayan mo, bigyan mo siya ng kaunawaan, pagkaunawa, liwanag ng iyong banal na salita. Tulungan mo siya, Panginoon, magbasa ng iyong banal na salita. Sumubaybay sa pag-aaral sa tuwing mag-aaral po kami. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya. Ligtas mo rin po at sumampalataya sila, Panginoon, sa iyo. Salamat sa mga kapatirang patuloy na sumusubaybay sa gawain na ito. Pagpalain po ang kanilang mga pamilya, higit sa lahat ang kanilang paghahanap buhay. Ingatan mo po. Tulungan mo rin po ang aming mga kaibigan na sumusubaybay. Kapwa mananampalataya, ingatan mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay sa kanilang pagsubaybay at pagkikipag-aralan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa bawat sa amin, pangunahan mo kami araw-araw, at higit sa lahat, pagpalain mo ang bawat kapatiran, Panginoon. Ang bawat church, ang mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng daigdig, dinadalangin ko po. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga leader ng aming bansa. Pagpalain mo po ang kanilang mga decision making, maging maayos, at ang mga lawmakers namin, Panginoon, tulungan mo silang gumawa ng batas na naaayon sa kalooban mo. Mabasa muna nila ang pamantayan mo sa banal na kasulatan bago sila bumuo ng batas na kanila pong gagawin upang maging maayos at maging katao ang mga bagay na ito, maging matuwid sa iyong harapan at maging pagpapala ang mga batas na kanila pong gagawin. Salamat po sa mga karunungang ipinagkakaloob mo sa bawat sa amin. Salamat sa iyong mga salita na aming binasa, na aming tinungayan. Pagpalain mo po ito sa mga nakarinig at sa mga sumusubaybay. Maraming salamat po sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan araw-araw, sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na ibinabalik nila ang iyo pong ang kanilang pananagutan financial sa gawain mo upang ipagpatuloy po ang iyong gawain at sulong lumago ang iyong mga gawain. Pagpalain mo ang kanilang paghahanap buhay. Salamat sa generosity ng bawat isa sapagkat tinuruan mo ang mga mananampalataya na maging generous sa gawain mo, Panginoon. Maging generous sa aming kapwa, sa mga nangangailangan. Pagpalain mo po sila. Purihin ka, Ama, sa oras na ito, sapagkat yan po ang aming dalangin sa ikaw ay may taas, maluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ng bugtong mga anak na si Jesus. Amen at amen. God bless you all.